Singilan na. Hindi pwede na walang napapala ang bawat isa. Hindi pwede na isa lang ang makikinabang. Two-way traffic dapat. Pag gumawa ka ng maganda, dapat makikinabang ka. Pag gumawa ka ng masama, dapat parusahan ka. O, diba? Yan. Suklian na po. Yung hinihingi ng taong bayan na maging aksyon ni Senator Amy Marcos, hindi nyo alam. Bago nyo pa yan hiningi, na plano na. Grabe, ganda ng gising ko Bukod sa nakausap ko na yung aking mga anak at apo, ang ganda pa nitong balita na nakita ko. Sige, sabay-sabay po nating pakinggan yung naging posisyon ng isang Senator Amy Marcos. Ang isang Senator Amy Marcos may yagballs, may bayag. Siya yung babaeng itlog. Diba? Grabe. Ano na kayo sabi nyo? Hindi sabi nyo? Kapag ka kinasuhan na si blah blah, blah blah, iboboto nyo. Alam niya yan. Ang hindi nila alam, kaya kumilos at marapat lamang na ang senador o ang senado o ang legislative department ng government ang kumilos kasi ang involved ay high-ranking officials ng executive department. Hi, Jocelyn Season Villar. Thank you for watching. Medyo maganda yung ating talakayan, Jocelyn. Di ba? Exciting to. Kasi ang dinig ko, wala nang magiging pang-apat na hearing doon sa Senado. Sampahan na ng kaso. Sino testigo? Ang Senado. Di ba? Pakinggan natin Hindi ko pa ito napakinggan, nakita ko pa lang. Inumpisahan ko, pero gusto ko i-share ko na sa inyo. Kasi yung iba sa inyo talaga hindi naman nanonood ng YouTube. So, i-share natin yung magandang balita, Philippines. Teka, paano ba ito? Yan. Hey, Philippines. Eto na. We are saying that there appears to be political motivation, there appears to be a concerted cover-up. Thirdly, there are possible criminal and administrative liabilities. Hence, we are inclined to recommend to the Ombudsman the investigation of the DOJ for the violation of anti-graft and corrupt practices, for sanctioning an invalid administrative arrest against the President in contravention of the Yuan Wenle Supreme Court case in 2023, usurpation of judicial functions, grave misconduct and conduct prejudicial. Grave misconduct. Also, under DILG, arbitrary detention, similarly anti-graft, grave misconduct. General Nicolas Torres III, arbitrary detention, 2 counts. First, under former President PRRD, the other against former Executive Secretary Eddie Aldea. Secondly, violation of RA 7438 for not allowing VP Sara to enter as counsel and as immediate family, and forcing former President Duterte's lawyers to leave him. Violation of 3019, allowing himself to be induced or persuaded to perform an act in violation of laws, regulations, and rules in connection with his official duties. Destiny Pasco Bajon, thank you for watching, Balae. Ang ganda, no? Sabi ko nga sa inyo, ano ba itong ano na to? Naku, ano ba yan? Nakakainis naman tong YouTube na to. Naloko na. Hindi ko na naman alam ang gagawin ko dito. Ayun, natanggal na. Okay. Di ba? Yung akala nila walang kauuwian na hearing sa Senado tungkol sa pagkidnap kay Tatay Digong, na akala nila hindi aaksyonan ni Senator Amy Marcos,
wala kayong alam sa plano. Ang plano, kasi matataas na tao hindi kayang magsampa ng ordinaryong tao o ng mga kumakandidato o ng simpleng opisyal o abogado ng Pilipinas yung kalaban. Kasi ang kalaban mo, Executive Department of the Philippines. Kasama sa kalaban mo ang buong sandatahan. O diba, no? Yan. Nakakatuwa. Sasampahan na ng kaso ng Senado si Remulla, si Marbil, si Torre, at ang mga kasama nila. Ang daming isasampang reklamo. Yun ang pinakamagandang naging pag-uusap ni Tatay Digong, ni Sara Duterte, ni Tatay Digong at Senator Amy Marcos. Itatama na ang mali. Hahabulin na ang mga buhaya, di ba? Ang tanong, dawit ba dito si President Marcos? Ito po. Merong mastermind. Ang mastermind na lagi kong sinasabi, babayi. Bakit babayi? Kasi nga, hindi kaila sa lahat, even Amy Marcos, inaamin niya, kailangan ng guidance ni PBBM. Kasi, ang lagi niyang sinasabi, kung mapapansin natin, doon sa mga sumusubaybay, lagi niyang sinasabi, ang bili ng tatay namin, alagaan ko siya, bantayan ko siya. Simply because, kung babasahin niyo lagi yung sinasabi niya, bakit mo kailangang bantayan yung kapatid mong lalaki, samantalang lalaki yan? Bakit sa tuwi-tuwi na ipinapaliwanag mo sa taong bayan na ang kabilin-bilinan sa iyo ng tatay mo bago namatay o kahit nung nabubuhay pa, bantayan mo yan, alagaan mo. Bakit? Kita naman, di ba? Wait. Buti na lang, presidente siya, no? Hindi niya ako basta madadala ng sumpina, di ba? Uy, Edmond Aribe! Pare, thank you for watching. Nene Ariolatan, thank you for watching. Okay, kung weak ang isang PBBM, base na rin sa deklarasyon ng kapatid na kailangan ng alalay, kailangan ng pag-aalaga, kailangan ang mga payo, kailangan niya yung nakapaligid sa kanya, nasusuporta sa kanya. Hindi ba? Sa tingin niyo, siya yung mastermind? Hello? Ang tingin ko, siya ay ipinwesto, planado, tapos ang kikilos yung tao na naglagay sa kanya o kumumbinsi sa kanya para sa pwesto. Si Winnie Monsod, ay magaling yan. Sabi niya, ilang oras niyang tinuruan tungkol sa economy, si PBBM. Sabi din niya, naging estudyante niya, lumalagpak nga daw diba? Who is talking? Diba? Winnie Monsod. Diba? Maniwala kayo sa mga taong may kredibilidad. Pero yung mga tao na puro fake news ang sinasabi, fake yan. Pero siya mismo na nagsasabi na fake ang sinasabi ng mga vloggers, siya mismo yung fake. Diba? Ganito yan May umamoy mabaho. Diba? Ang baho naman, bakit mabaho? Hindi niya alam. Siya pala yung mabaho kasi nung dumating siya, sakalang bumaho. Hindi ba? Ano lang yun? May mga tao, ang husay-husay nila. Ang tingin nila sa ibang tao, walang kwenta. Ang tingin nila sa ibang tao, wala namang mararating yan. O diba ganun diba? Masyadong mapalait ang ibang tao. Pero hindi ninyo alam, yung nilalait ninyo,
yung pala yung future na pakikinggan ninyo at kahit papano sasabihin ninyo, ay, may laman pala. Hindi pala siya parang isang lata na basyo, o diba? Ngayon, ang sinasabi ng mga vloggers na iba, pagka ipinakulong niya yan o kinasuhan niya yan, boboto namin yan. Pagka daw ipinakulong o kinasuhan o sinabihang mag-hair follicle test yung kapatid, ganito gagawin, hindi kayo makakarating doon. Sapat na yung kahihiyan na dinadanas ng kapatid. Hindi kayo makakarating doon sa hair follicle test. Hindi. Hanggat presidente yan, ngat-ngatin nyo yung siko nyo. Pero rights nyo yon. Wala kayong mapapala sa hair follicle test, kaya tigilan nyo na yan. Ang importante, yung mastermind, nag-positive sa California sa hair follicle test. O sige, tuntunin nyo. Merong naging gulo dito sa California. Merong natigok, di ba? Lahat ng entourage, kasi ang hinala doon, he died because of DRUG. And not just simple DRUG. Medyo mamahalin talaga. It was an overdose. Hindi simple yung way, hindi simple kung paano siya namatay. Ang sigurado lang, meron silang sinasabing foul play. Huwag na natin pag-usapan yon. Ang importante, lahat ng entourage na nandun, nag-drug test. There were people na positive, merong iba hindi. Pero, nakakover yon sa Philippines. Naka-zipper ang bibig ng mainstream media. Kasi, paano mo lalabanan yung boss mo? Diba? Lalabanan mo lang yung boss mo pag alis mo dyan. Diba? Yung mga teacher ko nga walang hiyain, di ba? Nung pinagtatanggal ko sa trabaho, ano ginawa sa akin? Bakbak, ganun lang yon. Kain tayo at ang tabang. I need... social na ako ngayon. I'm using seasoned salt. O, diba? Maalat pala. Okay lang. Masarap sana dito, ketchup. Nagprito ako ng patatas. Tapos, nung maluto, nilagyan ko ng itlog. At saka konting seasoned salt. O, may ulam na ako. Ngayon, kahit ikanta ninyo si PBBM, kasi kakanta yan. Ikaw, naiipit ka na, ba't di ka kakanta? Ako, kakanta ako. Baka umpisa pa lang, kumanta na ako eh. Diba? Pagka maiipit ako, kakanta ko lahat yan. Inupahan nyo ako eh. Binigyan nyo ako ng bilyon eh. Mag-a-agree ako kasi bilyon yun. Kahit maghanap buhay ako ng buong buhay ko, di ako magkakapera. Pero in an instant, magkakaroon ako. Pero pag isisafety ko na yung family ko, pag nagkabukay nga, di sige, ganun talaga eh. Pero alam niyo ba, nagkaroon ng interim release doon sa nagka-problema sa California. Kaya, nakalabas. Nagkikits niyo ba ako? Ang hirap mo hindi makadiretso, no? Ayun. Bakit ang higpit ng Amerika, pero pinayagan siya, samantalang ang kalaban niya, bilyonaryo rin. Kasi yung natigok, bilyonaryo eh. Sa tingin niyo, papayag sila ng gano'n lang? Hindi ah. Yung isang taong mahirap eh. Pagkain na pinyo eh. Diba? Nagwawala, iba kayang mayaman. Diba? Na eredero. Ngayon, dahil may immunity, yung husband, nakadugtong siya doon sa immunity.
Ngayon, halimbawa naman, idadawet si PBBM yung mga nila Marbel, kaya ko nang banggitin, ni Marbel, ni Remulla, ni Torere, si PBBM sa kaso, idawet nyo. Pero ang sasabihin lang yan, wala akong alam dyan. Dahil yun ang totoo. Siya, ayaw niya. Ang totoo nga niyan mahal na mahal niya Duterte. Even Winnie Monsod, alam niya na malaking utang na loob na tinatanaw ni PBBM yung pagkakapalibing sa tatay niya na walang nakagawa. At saka kung uugatin ninyo, yung gobernador na tatay ni Duterte, pro-Marcos yan. Marcos alay yan. Kaya, it was just a sulsol. Madaling manulsol. Yung isang tatay ng tahanan, susulsulan ng barkada, o pare, mambabae ka na rin, bakit loyal ka kay Jeng? Yung nasulsulan ng hayop, o di ba? O pare-pareho na silang may babae, di ba? Pare-pareho na silang magkaka-opisina, magkaka-connect, di ba? Doon nag-umpisa yun Doon lang nag-uumpisa gano'n. Yung kahayupan sa sulsulan. Bakit ko sinasabi to? Kasi, base kay Winnie Monsod, okay na presidente si PBBM kung siya tatanungin. Ang problema, yung nakapaligid kay PBBM na mga tao. Kasali kaya doon si Atty. Claire Castro? Yung tagapagsalita. Kasi tingnan nyo ha, ano ba ang hinahanap para maging presidente ng Philippines? Di ba? Dapat ikaw ay mamamayang Pilipino. Dapat ikaw ay ganito. Dapat ikaw ay ganon. Hindi nga sinabing dapat ikaw ay may doctorate, ikaw ay may masteral. Hindi sinabi yon. Dapat tamang edad ka, dapat Filipino citizen ka, di ba no? Yun lang yun Kaya, kala nyo, hindi kayo itatatwa. Dahil alam mo siya talaga alam Wala siya alam. Even yung mga matataas na tao, yung mga political analyst, inaamin nila at sinasabi nila, walang alam dyan si PBBM. Kasi ang gusto lang daw nun kumanta at sumayaw. Mag-party. Wala daw pakialam yun. Ako naniniwala ako dun. Kasi, ang taong weak talaga yan. Weak sumukal, weak mag-take ng risk. May alam akong taong ganyan. Matalino. Pero ang lagi niyang sinasabi, okay na ako sa position ko dito. Pagka nag-retire ako, meron akong pension, mabubuhay na tayo. Hindi siya sumusubok ng kahit anong negosyo, hindi. Mahina ang loob. Sabi niya, okay na kasi baka ma-technical ako kung ano pinagsasasabi ng lintek. O ano buhay ng mag-iina. Walay. Diba? Tapos, sa kagaganon niya, ang isinusulong niya, ang hinahayaan niyang gumusar para sa pamilya, yung asawa. Napagod ang asawa. Hinanap kung paano siya hihiwalayan. Diba? Kasi yung asawa, pag nag-away bandang huli sabihin ng nanay ng asawa, anak, bumalik ka sa asawa mo. Kasi dapat ba ipamilya mo? Tingnan mo nangyari sa akin, hindi ba? Tiisin mo hanggang matitiis mo, nagtiis si babae. Pero nung bandang huli, hindi na talaga kinaya. Diba? Heavy na Diba? Gano'n lang yan. Ngayon, hindi nyo maidadawit. Idawit nyo, pero ang idideklara niyan, hindi ko alam yan. Meron palang ganun Bakit ko alam? Nakasubaybay na ako Right niya na i-decline lahat ng sinasabing bintang. Pero, kung magpapasitibo siya doon sa talagang ginawa niyang anomalya, mahahabol naman. Pero, hanggat kayang i-deny yan. Pero yung mastermind na babayi, paano kaya mangyayari doon, no? Maniwala kayo sa akin.
Babayi. Babayi. Yung mastermind. Ano pinag-ugatan? Bakit sobrang galit ng babayi? Sino-sino ang mga nasagasaan ni Tatay Digong? Malalaking tao, malalaking kumpanya. Kaya nga si Congressman Marcoleta nahihirapan eh. Kasi isa siya sa author kung bakit nasara ang ABS-CBN. Nung nasara ang ABS-CBN, Duterte admin. O gets nyo na, sino ba yung mga tao ngayon ni PBBM? Mga elite, di ba? Grabe, nag-umpisa pa lang akong kumain, tumilighay na ako. Nakakatawa lang. Kasi, ang babangga sa pader ay yung gumawa mismo ng pader. Babagbagin niya yung pader na ikinonstruct niya. Sino ang author? Bakit naging presidente si PBBM? Si Amy. O, sino ngayon ang babangga doon sa ikinonstruct? Kasi ang engineer niyan si Amy Marcos eh. O ngayon, sino ngayon ang magtatanggal ng kanyang binuo, ng kanyang ginawa? Siya rin. Diba? Yun. Simpleng-simple. Read between the lines. Tingnan niyo yung istorya. Then connect. Ang daming magkakaso. Si Tatay Digong, si E.S. Medialdea, yung best friend ni Duterte. Tapos marami pa. The whole Dutertes magsasampa ng kaso doon sa mga kapitapitagan at kagalang-galang ng mga general at mga sekretary, diba, ng gabinete. Yung iba hindi kasama dyan. Si Teodoro, sunod-suno lang kasi walang bayag. Hindi na lang nasa gobyerno, no? Pwedeng sabihan na gano'n. Pero after the midterm election, saan kayo dadampot? Put them in jail. Doon dadamputin, di ba? Kung ano yung inihasik mo, yun ang makukuha mo pagdating ng panahon. Pero yung kayang politiko na kumakandidato ngayon sa bungabon, na dinuran ako, matikman din kaya niya, naduduran din siya ng iba? Hindi ko alam. Hindi ba? Ang katwiran ko lang. Kaya ako, takot na takot ako sa batas. Takot na takot ako mga agrabyado ng tao. Hindi na nga ako ng aagrabyado eh. Pinagtutulungan pa ako ng mga pinayupak na mga tao eh. Di ba? Hay nako, sino makapagsasabing eto ako ngayon sa social media? Talak ng talak. Tapos sinasagasaan ko na lahat. Yeah. Kasi sinagasaan niyo ako. Dinurog-durog niyo ako. Hindi ako gumagante. Nagsasabi lang ako ng totoo. Diba? Wala kayong ginawa kundi sirain ako. Diba? Di ko naman kayo sinisira. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tumulong ako. Naglibre ako matrikula. Ano ginawa niyo sa akin? Kinalat niyo, lukarit ako. Grabe kayo. No, di nagpakulong ako. Di pinakulong ko yung kapitbahay ko. Diba? Walang ya eh. Pinagkantin mo na sa school mo eh. Babahay-bahayin pa yung mga estudyante mo at mga magulang, di ba? Hindi, napakulong. Kaya lang, kasi malakas sa politiko. So, di nakulong isang araw lang. Tapos nagre-report lang siya doon sa kulungan na tinitingnan kung gumagawa pa siya ng mali. Pero darating ang time, baka kunin ko yung penalty. Pagka hindi huminto. Pero tingin ko huminto na raw eh. Di ba? Kaya yung dentista na katuwang niya, kadikit niya, pinagmamasting ko siya ngayon. Ganito lang po ako. Humingi ako ng saklolo sa maraming tao. Marami ako nilapitan.
Sa 10 kong nilapitan, 11 yung tumanggi sa akin. Tapos, pagpatuloy at nagpatuloy ang panlalait. Nagpatuloy ang pagpapahirap, hindi lang sa akin, pati sa mga anak ko na. Ang akin lang, baligtarin natin, kayo yung nasa posisyon ko. Wala kayong saklolo, walang tumutulong sa inyo. Pinagtutulungan kayo ng mga tao. Diba? Kaya ako po, talagang, masyado akong grateful. Kasi, hindi man ako tinutulungan ng mga tao. Merong Diyos, hindi ba? Inahon ako doon. Dinala ako dito. Tapos, hindi lang yon, ito na ako ngayon. Nag-iingay sa social media. Dahil, hindi lang ako binalahura eh. Bukod sa iniwan na nga ako ng asawa ko. Ito namang kabit na to, feeling talaga ang ganda-ganda eh. Pero maganda talaga. Ang tangkad eh, maputi. Yung 2 anak, babae, kamukha nung mga hipag ko. Kamukha nga nung anak ko yung isa eh. Diba? Magkapatid yun, ano ba kayo? Diba? So, yun lang po yung gusto ko ibalita at i-share sa inyo. Wala nang magiging pangatlong hearing sa Senado, yung tungkol sa pagkidnap kay Tatay Digong, kakasuhan na silang lahat, nino, ng Senado. Ano testigo? Sino mga testigo? Yung mga videos at yung mga salaysay at yung mga conversations na naganap sa Senado na under oath silang lahat. Do we need any more witnesses? Nagsalita na sila, di ba? Tapos, hindi nila alam yung pabiro na salita ni Senator Amy Marcos at saka ni Alan Peter Cayetano. Ang galing. Diin na diin, di ba? Kaya, ako po talaga sinasabi sa inyo, vote Amy Marcos at sa susunod kung kakandidato si Alan Peter Cayetano, vote Alan Peter Cayetano. Kailangan nyo sila sa Senado. Sana nga ang nagpresidente na lang si Amy Marcos di ba? Sana lang. Kasi, magkaiba ng puso si Amy Marcos at saka si PBBM. Si Amy Marcos, kailangan bago mo siya ma-convince, explain mo mabuti, sabihin mo ang pros and cons, sabihin mo yung magiging epekto nito talaga sa mamamayan, hindi sa sarili mo lang. Sana lang. Kasi sabi rin ng mga analyst, political analyst, sana lang, si Amy Marcos na lang, yung ipinartner kay BP Sara noon. Hindi ba? Talagang ganon. Hindi mo malalaman na bulok pala yung isang kaing na kamatis kung hindi lilitaw na talagang, kung hindi makikita yung talagang kabulukan. Kailangan magawa o maganap yung to see is to believe, hindi ba? Hindi po lalaki ang mastermind. Babae. 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 Yun lang. Diba? Kakain na ako. Salamat sa pagsali. Salamat sa panonood. At yung mga manonood nito, sundan niyo uli yung bukas kasi araw-araw may bagong kwento. Araw-araw may nangyayaring totoo.